Alas 7:30 ng umaga noong 16 ng Setyembre nang mag-umpisang manalasa ang bagyong Bebinka sa bansang China. Ang bagyong ito ang ika-13 bagyo para sa taong ito. Hindi makapaniwala ang mga taga-China na ganoon kalakas ang bagyong ito na tatama sa kanila. Dala nito ang napakalakas na hangin na may kasama ding napakalakas na buhos ng ulan. Ang buong syudad ng Shanghai sa China ay nagmistulang eksena ng delubyo sa isang pelikula. Madilim sa lugar at nagmistulang may malaking panakip ang kalangitan. Marami sa mga residente ang iniwan na lamang sa mga kalsada ang kanilang mga sakyan tsaka nagtungo sa mga puno at poste malapit sa kanila upang kumapit. Ang mga malls naman at bintana ng ilang mga residential buildings ay parang mga karton na hinipan ng hangin. Marami din sa mga gusali sa China ang nagtuklapan ng mga pader. Ang mga puno ay isa-isang nabubunot mula sa lupa at may mga kawad din ng kuryente na naputol. Para sa mga residente, napakahirap ang tumayo sa labas. Ang mga bakod din ng ilang mga establishmento ay nilipad din ng malakas na hangin kahit pa ang mga ito ay gawa sa bakal. Ang hangin na dala ng bagyong ito ay napakalakas na ayon sa ilang mga residente ng China. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon lang naranasan ang ganitong kalakas na hangin. Sa katunayan ay umabot ang lakas ng hangin ito sa level 14 na lubhanang mapanganib. Ayon sa mga eksperto sa panahon sa China, ang bagyong Bebinka umano ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Shanghai sa bansang China sa loob ng 75 taon. Noong alas 11 ng umaga, inabisuhan ng China Meteorological Center na nasa orange alert na ang level ng lakas ng buhos ng ulan sa kanilang bansa. Sinabi din nila na maaaring ang halos kabuuan ng Shanghai ay makakaranas ng hanggang 100 milimetro ng ulan. Dahil na din sa lakas ng bagyong ito, maraming mga ruta ng mga pampublikong mga sasakyan ng pansamantalang isinara ng mga otoridad. Dahil na din sa hindi na ito madaanan bunsod ng mga natumbang puno, poste at kung ano-ano pang mga nakaharang sa gitna ng kalsada. Marami din sa mga sakyan at mga tao ang tinamaan ng mga natumbang puno. Ayon sa ilang mga residente, agad ding nawalan ng kuryente na mag-umpisang manalasa ang bagyo. Ang mga kalsada ay napuno din ng kung ano-anong mga gamit na nagliparan mula sa iba't ibang parte ng Shanghai. Walang din umano sila ng supply ng tubig, walang internet at ang hangin sa labas ay talaga namang hindi nila lubos maisip na mararanasan nila. Dahil na din sa lakas ng buhos ng ulan ng bagyong ito, ilang mga ilog sa China ang bigla na lamang tumaas ang level ng tubig. Mula noong 15 pa lamang ng Setyembre, lahat ng mga ruta ng ferry at river cruises ay suspendido. Lahat din ng mga flight sa Shanghai mula ng alas 8 ng gabi noong 15 ay nakansela din. Dahil dito ay nasa mahigit kumulang kalahating milyong mga tao ang narelocate. Ayon sa mga eksperto mula sa Shanghai Meteorological Center, sa nakalipas umanong 2 buwan, ang temperatura umano sa karagatan ay mabilis na tumaas. Ito umano ang isa pa sa mga naging dahilan kaya ang bagyo ay nagkaroon ng ganong kalakas na puwersa. Ang bagyong si Bebinka ay tinawag na isang bullet type na klase ng bagyo dahil na din sa maliit lamang na sukat nito subalit mabilis ang pagkalaw. Habang mabilis din ang paglakas, mabilis din itong nakapaminsala sa China dahil 16 pa lamang ng gabi, marami na itong mga bahay na nasira at maraming mga puno na ang napatumba nito.
Nasa mahigit 1,200,000 mga flight ang nakansela noon lamang gabi yun. 2,338, 2,338 puno naman ang napatumba habang hindi bababa sa 500 mga train services ang nahinto. Ang bagyong Bebinca ayon sa mga eksperto sa China ay may tuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa Shanghai matapos ang 75 taon. Ang pinakahuling bagyong tumama sa syudad na may parehong lakas ay ang bagyong Gloria noong pang taong 1949 na nag-iwan ng hindi bababa sa 1,600 mga namatay sa Shanghai pa lamang. Alas 5 ng hapon nang makaabot naman ang mata ng bagyong Bebinca sa kalapit nitong probinsya na may lakas na hangin na umabot sa level 11 dahil sa bilis na ikinikilos ng bagyo. Ayon pa sa mga residente ng China, tila umuno hinahabol ng bagyo ang bilis ng Nanjing High Speed Railway habang pagpibiro naman ng ilan na kinuha umuno ng bagyo ang lahat ng train tickets noong Mid-Autumn Festival.